Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 28 to October 4, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Pisces, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa barahat kung kanino man. Pisces, meron Sagittarius, Cancer, Leo, and Taurus. Meron kang isang gagawin with the purpose or sigla, saya, na makakaramdam ka na kasiyahan dito. Or you're giving love or kasiyahan sa isang tao na malapit sa puso mo. Kumbaga, iba sa inyo, meron kayong ipaprogress na isang sitwasyon na na-achieve mo naman yon or achieve nung tao na yon. Yon. May tao na very loyal, maybe this is you or someone. May tao na very loyal sa'yo. Ando yung situation na for better, for worse, parang gano'n, kahit may problema ka, tutulungan ka niya, ganyan. A person who can lean on. May mga allies, friend who supported you. May mga tao na may masasabi sa'yo na maganda. Yan, may mga papuri, kasiyahan. Yan, there's a romance and love situation ako na nakita dito. No? May tao dito na who's connected sa'yo no? Pwedeng bagong tao, karelasyon, kung sino man to, no? Friend, kung may anak ka, ganyan. Makaka-receive ka daw ng gift or pagmamahal, or ikaw ang magbibigay ng gift or pagmamahal, no? And then also, pag-uusapan ka, Pisces. Ang pag-uusap na ito, ang nakita ko dito, good things naman siya. Kumbaga, pag-uusapan ka, nasasabihin nila na ikaw is mabait, matulungin, mapagmahal, a person na who's understanding. Kumbaga, pagdating din naman kasi sa iba, ikaw, Pisces, marami sa inyo, no? Ang hindi ko lang alam why, pero mas maraming mga Pisces dito sa nakita ko na mas more on connected kayo sa mga taong kaibigan or person na or vice versa tayo na kumbaga, kaysa sa family, mas connected ka naman sa family mo. Pero mas more ka nagpo-focus o mas more niyang mong gustong kasama or mas more kang palaging kasama mo is yung mga kaibigan mo. Ano ba yun? Yan. Or maybe sa iba sa inyo, this anak to. Kanya anak, kapatid. Yan. May mga kasiyahan, joy, situation, meron din pambobola, pwedeng may bobolahin ka or may taong bobolahin ka or pupurihin ka. Ganyan. Sabi sa inyo is, yun nga siguro, may mag-aalok sa'yo, no? Halimbawa, lumabas tayo, kumain tayo, mag-chill tayo, ganyan. Or ikaw mag-aalok. Or pwede siya sa family rin. No? Di ba dito, there's a health, o may mag-growth, spiritual growth situation. There's a karma situation from the past na pwedeng a past person who's connected you or kaibigan na connected you or may parating na blessing, no? Kung ano yung binigay mo, ano yung inilabas mo sa nakaraan, babalik sa'yo. Yun ang sabi dito. Enlightenment also meron, no? Meron kang a-actionan or there's a desire or may actionan o may paninindigan ka this time.
may mga progressing a goal, may mga wish come true, may mga want to achieve. Inspired yung iba dito eh. Parang inspired. Oh, hindi ko alam why, pero inspired yung iba dito. Inspired, pwedeng sa tao, pwedeng sa pet, pwedeng sa mga ginagawa mo this time. Pwedeng sa mga kaibigan, ganyan. Or pwedeng into your passion, creativity, sa iba. Tingnan natin energy mo. Mayroon ka daw, dinidream. You dream something, tsaka, to? Really wish. Parang, pero there's a hope, oh. There's a hope na may magandang pagbabago mangyayari sa'yo. Energy niya. Maganda yung barahan mo. May mga exciting eh. Makakaramdam ko ng excitement o may exciting situation na magaganap sa'yo. Ano ba yan? Parang nagulo yung ano ko. Energy niya. Bakit gano'n? Okay. Ang energy mo, thinking about the positivity and negativity. May mga bagay na gusto mong umpisahan, gusto mong aksyonan, gusto mong desisyonan, o gusto mong gawin sa nakikita ko ito. Pero, nagda-doubt ka doon sa bagay na yun. Yan, may mga doubt situation this week sa nakikita ko sa'yo dito. May mga mapanghihinaan ka ng loob. Yun din na nakikita ko dito. Or kakabahan. Pwedeng kakabahan. No? Iba dito panghihina ng loob or kakabahan. May mga sitwasyon na yun nga, thinking ng negative o kaya mag-iisip ka ng mga a few options in life. Maaari magkakaroon ka ng pagkalito o mga few options sa buhay mo. Medyo moody, no? Yung iba sa inyo, may pagka-moody type. Dito. Sa iba dito, hindi ko lang alam kung selos? May pagsiselos? Hindi ko alam kung ikaw yung magsiselos or someone. May pagsiselos. Or pagtatampo, parang ganun. Pwede magtatampo ka or pwede magsiselos ka. Or pwede kahit magselos ka pero kikimkimin mo yun. Yung mga ganun sitwasyon. Iba sa inyo, unproductive. Ibig sabihin, may mga, yun nga, maaring gagawa ba ako o hindi, a-action ba ako o hindi. Magkakaroon ng mga distraction sa mga gagawin mo this time. Or thinking dun sa bagay na yun. May taong makasarili, no? Another message. May taong makasarili. May tao na liar, unfaithful. Sana walang bully, no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, dito sa sitwasyon, hindi ko lang alam, maaring sa iba sa inyo, you are a leader, may mga pinamumunuan ka, may mga pamumunuan, or there's a group situation, na may mga tao or may tao na hindi sila magiging good sa'yo. Hati siya. Hati. Sabi may ayaw at may gusto sa'yo. No? Sana hindi kayo mabuli. Mayroon din ako nakita ditong a person who, may parang troublemaker siya. Ganyan. Kumbaga, wag mo ko pakailaman, hindi ko kailangan tulong, kaya ko to. Gawin mo yung gusto mong gawin. Okay. Kung ano man yan. Masungit, may taong masungit. Magsusungit o masungit. Parating kay Pisces. Ano tayo nabas? Parating sa kanya? Ano yun? Okay. Okay. Ang parating sa iyo, Pisces, may tao
na magkakaroon ng pag-uusap. Pwedeng a friend, pwedeng anak, pwedeng magulang. A person who's connected sa'yo. Yan. Ang nakita ko dito. Makikipag-usap sa sa'yo. Sa iba naman sa inyo, ay, a person who is in a distance. Pwedeng nasa ibang probinsya siya, nasa ibang bansa, or ikaw ang kukunik ka, or kayong tao na, ano to? Or nagkaroon kayo ng distance ditong tao na to. Kakaroon ka ng communication or connection. Or siya ang makikipag-connect, or ikaw ang connect, kanya. Vice versa tayo. Also, parating sa'yo, meron ka daw mga marireminizing from the past situation. Siguro, yung mga tao na, good and bad to, mga tao nakasakit sa'yo, mga tao na binigyan ka ng pain, stress, sadness, kanya. Marireminizing mo daw yun. O kaya may mga maalala ka na tao na naging importante sa buhay mo. So, iba dito yung mga tao na naging masama sa'yo, ganyan, niloko ka, tinagsaksilan ka, yan. Yun ang parating sa'yo. Yung iba sa inyo, ano kayo? Kasi nandito kasi Herbert eh. Yung iba sa inyo, makakaranas kayo ng ano ba to? Halimbawa lang meron kang kausap, or itong reading na to, halimbawa. Parang nakita mo na itong nostalgia, parang nakita mo na siya noon, but parang nangyari uli ngayon. Makakaramdam kayo ng ganyan. Yung iba sa inyo. Parang nga dun yung bumalik sa dati. Parang dati nangyari na to Ano ang dapat iwasan ni Pisces this week? Okay, ang dapat mong iwasan, Pisces. Ang dapat mong iwasan is yung mag-focus ka sa disappointment in life. Yung malungkot o mag-isolate, iwasan mo na lang yan. No? Iwasan mo, syempre, yung malako progress ka sa mga bagay na you want to progress. Yung makontrol ka ng situation mo. Diba? Kasi pag nakontrol ka ng sitwasyon mo, hindi magiging maganda yung resulta. Iwasan mo siguro yung yung it's not to use your common sense, ganyan, or yung maging irresponsable sa mga bagay-bagay na gusto mong pagpasyahan o desisyonan this time. Iwasan mo yung mga taong naghaharian, may katigasan, malupit, matigas ang puso, ganyan. Umiwas ka na lang. You need to avoid something na makapagbibigay sa'yo ng lungkot, sadness, loneliness, or disappointment. Iwasan mo na lang sila, no? And syempre, iwasan mo yung malack of goal ka, o isa rin yung tamarin, sabi ganyan, yung mga, yung hindi mo i-follow yung isip mo in a good way, yung magkaroon ka ng unhealthy lifestyle, ibig sabihin, ano ba to? Mas maraming lumabas than pumasok na pera. Kasi pwede mo pagsisihan. At the end, may mga bagay kasi na kailangan na ng clarity, kailangan na action at itama. No? Siyempre, to forgive. Yan. Iwasan mo hindi ka makapag-forgive. Iwasan mo, kung may mga bagay na need to heal, you need to heal. Always think advantage, no? Sa mga bagay na aaksyonan, desisyonan, sasabihin, or any situation, always think advantage. Huwag ka magpapakontrol sa mga tao na who want to control you, ang sinasabi dito, no? Binalikan ko lang kasi parang nagko-connection, hindi pala.
Tsaka huwag ka manghinayang o yung mga bagay na nawala na, natapon na, huwag ka na lang manghinayang. Taking to the higher path. Kamusta ang love ni Pisces? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Pisces. When it comes sa love, ayan na nga. Ano po to, universe? Love ni Pisces. Kung kayo is single, sa bagong simula ng iyong buhay, magkakaroon ka ng choices sa buhay mo. Hahanapin mo ang taong makapagbibigay sa iyo ng totoong kakulangan na hindi na ibigay ng dati mong karelasyon. Darating ito, maaring dalawa sila, pumili ka na lang, no? Pero sa iba sa inyo is parang hindi mo na kayo magtututok o hindi kayo tututok sa relationship. Yung iba, yun na nakikita ko dito, no? Pero magkakaroon ka daw ng options when it comes to a love para sa mga single dyan. Sa mga nagkahiwalay naman, magkakaroon ng communication or pag-uusap dito sa tao na to. Maaring itong tao na to is humihingi siya ng tulong with someone to connect sa iyo. Maaring may pinagtutulungan siya, pinagtatanungan, or vice versa tayo, no point in it. May mga kinakausap. Actually, may mga kinakausap siya eh. Kung titingnan ko dito, hindi lang ikaw ang kausap niya. May ganun yun. Parang nagkaroon ng third party sa iba, no? Kumbaga kasi itong taon na to, marami siyang kinakausap. Pero kung nagkahiwalay kayo nito, humingi siya ng tulong, ng payo. Hindi ko lang in what way yung situation na to. Bakit ganun? Kasi pwede rin kasi na na kunyari humingi siya ng tulong, ng payo. Hindi naman siya payo totally, pero tulong, yun na nakikita ko dito. Pero bakit ganun? Parang tuwing nakipag-usap itong taon to or vice versa, parang nagkakaroon siya ng attraction with someone or hindi man siya nagkakaroon ng attraction. Yung tao na hinihingayan ng tulong or payo man yan, na-attract sa kanya. Vice versa tayo Yun na nakikita ko dito. Parang sinasabi niya, anong gagawin ko? Napapagod na ako. Kailangan ko ba mag-let go? Kailangan ko ba ang ganito? Ganyan. Yun. Tapos sasabi ng isa, bakit hindi ka lalang lumayo? Bakit hindi ka lalang mag-umpisa at mag-focus sa sarili mo? Pag-isipan mo maigi. Sabi ganun. Yun ang sabi ng isa lumalayo na nga siya sa'yo. Diba? Ba't ipipilit mo pa? Yun ang sabi Binabasa ko lang yung Sa mga magkakahiwalay, sa mga magkakarelasyon. Sa mga magkakarelasyon, ganun din naman, nagkakaroon naman kayo ng pag-uusap. Marami kayong pinag-uusapan na bagay-bagay. No? Halimbawa, may mga pinag-uusapan ka na sana, magkaanak na tayo, sana ganito, sana ganyan, sana gano'n, sana ganyan. Kaso, you try to work it out. Isa sa inyo, pinipilit na i-work it out yung relationship na ito. Iba dito related to sa anak. Kapatid, anak. Pinipilit na i-work it out, binibigyan ng effort and hard work yung relationship, pero dumadating yung point na napapagod na rin pala siya. No? Pero, dahil sa pagod na yun, pinipilit pa rin niya na mabuo yung relationship na ito. Kasi yun yung hiling niya. No? Minsan, ang daming tumatakbo sa isip niya, nagiging magulo yung isip niya, nararamdaman ng isa sa inyo na parang something wrong or may something situation na may mali or isa sa inyo nakakaramdam na parang may kulang. Parang may hinahanap ako na wala sa partner ko. Na maaari itong taon na to is nakipag-usap siya sa ibang tao or handun yung attraction niya with someone. Na maaari ikaw hindi ka lang, ikaw ang kausap niya. Pero, take note, kayo pa rin na makakaalam sa bandang huli. Mag-trust kayo sa intuition nyo sa nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo, meron siyang binabalikan na a person who is in the past or itong taon na to is talagang patagalan niya kakilala. Binalikan niya lang, pwedeng ganun.
O, di ba? Binigyan ko pa talaga ng problema. Tingnan natin na iyong money. Pero kayo pa rin makakaalam niyan. Kasi isa sa inyo attractive. Money ni Pisces this week. Money po ni Pisces this week. Please show me. Okay, when it comes sa money mo, kung tutusin, you value your money. You value your money, no? Andito kasi sitwasyon mo na may mga bagay na hindi ka na ano yun? Kasi you're starting to move on when it comes to money. Kumbaga, you're starting to value more your money. Sa nakikita ko dito, entering to a new situation. Andito na rin yung nagkakaroon ka na rin ng boundary. Kumbaga, kung dati nagiging masyado kang palagastos o kaya mas maraming lumalabas ang pera from the past, maaring this time, you will escape dun sa bagay na yon. Ano? Mas nakikita ko sa iyo ngayon na you're starting fresh or hindi yung bagay na naghahanap talaga yung iba dito ng solution na ano dapat kong gawin, nagsisiyasat sa bagay-bagay. Sa iba dito is handun yung pag-iingat, no? Pagdating sa pera. Nag-iingat na kayo. Or need, ano, may pag-iingat na, may pag-keep ng money sa nakikita ko dito, no? Yung iba sa inyo, maaari nagsisave na rin kayo ng money. It's good, sa nakita ko rin. And then also, so, kasi you're starting new in life. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May nangloko sa inyo? So, iba dito, niloko kayo sa pera, no? May taong nangloko sa inyo o niloko kayo sa pera. Or may tao dito na hindi niya pinahalagahan yung binigay mo o yung tulong mo o yung in-undervalue ka niya. Ganyan. Yung iba naman sa inyo, may hihingi daw sa inyo ng tulong. Pwedeng may mangungutang, pwedeng may manghihingi ng tulong, or pwedeng may bibigyan ka ng pera. This week. Or mga nakaraan, or darating pa. Pwedeng hihingi lang siya ng tulong, ganyan. Or payo. Ano pang pwede nating malaman kay Pisces? O ikaw ang bibigay, Oy, may tao dito. May tao na naghihintay. Dahil gusto niya ng union at commitment sa iyo. Gusto kanya kausapin, tao sa nakaraan, someone want to commit. No? Hinihiling niya na magkaroon kayo ng pagsasaayos or the manifesting na magkaroon kayo ng pagsasaayos or ikaw ito, no? Or kumbaga tama na yung away, gulo, magkaintindihan na lang, mag-forgiveness na lang, need to recover, no? Itong relationship na to parang need niyang i-recover ito or ikaw ang nagni-need, no, vice versa tayo. Someone want to commit and manifesting something about sa pag-aayos sa sitwasyon. And then also, pag-uusapan ka raw sa nakikita ko dito. Iba sa inyo is may mga end of a cycle situation happen or may mga aayusin na bagay-bagay this time. Kasi iba sa inyo may mga opportunity. There's a new beginning of a cycle or there's a new opportunity o may mga opportunity na darating sa buhay mo. Ito is, iba sa inyo, these are instant opportunity. Marami siya. Maybe this an idea or mga project, mga asikasuhin, gagawin, or any opportunity, no? And then also, tatahak ng ibang direction yung iba. May pagtahak na ibang direksyon. Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon ng kasiyahan, ay baluga, nag-aalis yung anak ko.
You're getting away with something or something na mailelet ko ka sa buhay mo starting a new beginning in life. Meron ka i-work hard, ma-masterin this time, or maybe you are focusing more to your work, job, or creation this time. So nakita ko yung mga bagay na aayusin or ang tawag dito? I-develop. Ganyan. Sa nakikita ko sa dito. In the past, nagkaroon talaga ng mga alam mo yung mga may tao na nakipagtalo sa'yo, nakipag-compete, bully, nagkaroon ng sadness in the past, nagkaroon ng mga battle loss. Iba dito, conflict in the past. Pero this time, there's a renewal situation, magkakaroon ng development, or nandito ka sa sitwasyon mo na you're developing yourself in a new you, sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. May paglipat, hindi ko alam in what way yung paglipat mo. Pwedeng lipat ka sa paumaga, panggabi, pangtanghali, or sa iba naman sa inyo, lilipat kayo ng job, place, kung ano man yung paglipat na yan. Ba dito parang paglilinis. Baka may mga lilinisin na bagay, sitwasyon, bahay, kung ano man yan, may paglilinis no? May lilinisin, baka itatapon ka na, ayusin, lilinisin, i-work hard, or kukumpunuhin, ganyan, sa iba sa inyo. May taong kinakabahan, natatakot, na hindi niya alam kung paano kanya kakausapin, i-text ba kita, tatawagan ba kita, yun, may tao. Pwedeng ikaw ito or siya, ha? Pwedeng anak mo, pwedeng ikaw, karelasyon, pwedeng magulang. Advice. Advice po. Okay, when it comes sa advice, enjoyin mo lang yung buhay. Kasi minsan lang tayo mabuhay sa mundo. May ganun. Mahalin mo yung sarili mo. Magpakasaya ka. Diba? Huwag ka mag-focus in a frustration. Alam ko naman na ginagawa mo yun. No? Mag-focus ka sa trabaho mo, sa stability mo, ang sinasabi dito. Kung may mga point ng buhay mo na sobrang napapagod ka na, tama na. Whatever holding you back sa nakaraan, this is the time. No? I-let go mo na yon. You need to leaving behind. No, mag-moving forward ka, ang sinasabi rin dito. Moving forward, focus to a new you, focus to a person who supported you. Mag-focus ka sa business mo, mag-focus ka sa pera mo, think to the future, sinasabi dito. Kailangan mo lang din talaga na magkaroon ng acceptance, no? Sa mga lesson na nakaraan, yun yung kinakailangan sa'yo. Habang tumataha ka ng journey or paglakpas ng iyong obstacle, no? Sana marami kang natutunan doon. You need to be wiser and more stronger this time, ang sinasabi dito. May travel ako nakikita sa iba sa inyo. Maring may mga lakad or there's a travel situation happen. May mga bagay na need to let go. Kailangan mo nang mag-abandonahin yung isang sitwasyon and going toward to a new situation. Maaring nagkaroon ng mga revelation situation in the past or sa iba dito is darating pa lang. Nagkaroon ng mga unexpected or may mga expected and unexpected situation happen. Ako na nakikita sa iyo dito. Ibig sabihin is may taong kukonek sa iyo, taong nakaraan. Nahihingi sa iyo ng tawad. May taong hingi ng tawad. Itong tao na to, niloko ka niya. Nag-manipulate siya sa'yo, nag-liar siya sa'yo, nag-taxel siya sa'yo, or madami siyang kasinungalingan na sinabi sa'yo. Pwede ikaw kukonek or siya. Sa iba naman sa inyo ay magkakaroon ng mga collaboration, happy gathering, may mga tao na magbibigay ng suporta and pagmamahal sa'yo, or ikaw ito may mag-chill-chill. Ganyan, baka may lalabas kayo. Go out. No? It comes to co-workers or friend.
Hindi ba sumasakit yung likod nyo? O may taong may sakit sa likod? Yun na nakita ko. Uy, may ingat ka lang din kasi may tao na palaging nakatingin sa'yo. Ibig sabihin, may tao nagmamatsyag. Or maybe this is it. Arigato namaste, God bless.